May tanong sa akin, "Good morning po sir. Last Saturday may na-receive po akong text at tawag. Pulis daw po siya. Ang ginawa ko po, tinawagan ko po siya at tinanong ko po siya kung bakit meron daw po akong bench warrant. Ang sagot ko po naman, bakit po ako magkaka-bench warrant, wala naman po akong nare-receive na subpoena or wala naman akong dinidinig na kaso. Galing daw po sa branch. Nakipagtalo po ako sa kanya. Then tinanong ko po siya kung sino pong nagrereklamo. OLA daw po. Kausapin ko na lang daw po yung attorney ng OLA na si attorney at bayaran ko na lang daw po at kung ano daw po ang mapag-usapan nila, balikan ko si police para daw po sa affidavit of desistance." Alright, napakagandang katanungan po nito, pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan, ito po yung isa na naman or pangkaraniwan na panakot itong mga bugo katabusadong online lending apps na to. Okay, dito po sa ating video alamin po natin kung ano-ano po ba itong mga sinasabi nilang mga warrant na to, kasi para once and for all maintindihan po natin na ano ba yung dapat nating gawin. Dapat ba tayong matakot, no? Kasi may iba't ibang klase po ng warrant, no? So pag-usapan po natin yung search warrant, yung warrant of arrest, at saka po itong sinasabi nilang bench warrant. Kaya pakipanood po itong ating video hanggang dulo. Pero bago yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating video is based on my experience at syempre po sa pagsasaliksik po natin at pagtatanong sa ating mga kakilanang mga abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang po ay obligasyon na kailangan nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong katanungan. Okay. Ito po is yung pangkaraniwang ginagawa nila, no? Magpapanggap na pulis yung isa, tatakutin na may bench warrant, tapos sasabihin, tawagan yung abogado. Usual ho yan na ganyan ang ginagawa nila. Ngayon, ganito po, no? Para mas maintindihan natin, explain po natin. Ano-ano ba yung mga warrant na yan? Ano ba yung pagkakaiba nila? Tsaka dapat ba tayong matakot? Okay, ito po yung unang-una po kasi na warrant is yung search warrant. Okay. Yung search warrant po, ini-issue yan para po, kumbaga, manghalughog or payagan yung, yung mga otoridad na mag-search po sa bahay, sa opisina, o saan man, pero dapat ito, specific. For example, yung search warrant, dapat po, specific yung address at ano po yung hinahanap. Okay, hindi ho basta-basta yan napapasok ang mga pulis, no? Papakitang hindi ho, kailangan basahin nyo. No? Tsaka wag ho kayong papayag na papasok sa bahay ninyo nang wala hong ipinakikita at wala kayong nababasa ang search warrant. Bawal ho sa batas natin yan. Not unless kung papayagan nyo. No? Kung merong kayong pahintulot, pwede nilang gawin yon. Pero kung ako sa inyo, wag nyo papayagan. Kasi baka mamaya kung ano pang mangyari sa inyo. Di po ba? Ang gawin na lang ho sa legal. Kumbaga, kung may search warrant, pakita sa inyo, basahin ito ninyo. Okay? Tapos, kung mas mahinam yan talaga, may kopya kayo Di ba? Tsaka dapat ho yan, specific yung address. Checkin nyo maigi yung address. Specific dapat siya. Tama ba yung address na pinuntahan? Tapos, ano po ba yung hinahanap? Dapat maliwanag doon. Para at least alam nyo na, ba't dito nyo hahanapin? Diba? Kung wala naman talaga. Okay? So, yun po yung isang klase ng warrant. Ngayon, ito yung pangalawa, yung warrant of arrest. Ito madalas din ho ito Okay. Ang warrant of arrest po kasi is ini-issue po yan ni judge, no? Kung baga, para hulihin ng isang tao. Okay? Kung nakikitaan po ng probable cause o may sapat na ebidensya na siya ba'y gumawa ng krimen. Okay, isang halimbawa ho dyan is yung kasong estafa. So, pagka po naglabas po si judge niyan, nakita na doon sa sinampang kaso, may probable cause, no? Nanlinlang, no? At nanloko, yan, may probable cause yun. Maglalabas po si judge niyan ng warrant of arrest. Okay, ang magpapatupad po niyan is yung pong ating mga kapulisan
or alagad ng batas. Hindi ho yan po pwede na itatawag pa sa inyo na, oy, may warrant of arrest kami. Okay? Pupunta ka namin sa bahay nyo o sumuko ka na lang. Hindi ho ganun yun. Okay? Ano nga yan eh? Dapat nga yan discreet eh. Diba? Ito ho, kagaya ho nung na-raid, diba? Nung lately, itong ano naman, Ola na naman, okay? Na-raid ho siya. Nakita nyo, diba? Ano muna? Pinag-aralan po muna. Marami pong investigasyon na pinagdaanan. Okay? Bago ho sila, bago nila na-serve yung warrant. Okay? Ganun po yan. Hindi ho yan basta-basta. Kasi baka mamaya sabihin nyo, may warrant. Hindi ho. No? Bago ho kasi kayo dumating sa punto na hulihin yung tao, no? Dapat yan, inimbestigahan muna. Maraming pinagdadaanan niya, may proseso yan. Eto mga bugo katabusadong online lending apps na to, naku, sasabihin niya may warrant na kami, tapos tatawagan ka pa. Diba? O hindi nakapagtago kayo. Mga siraulo yung mga yan. Oh. Saka warrant of arrest, bakit may kaso na ho ba sinampa sa inyo? Diba? Kasi ang warrant of arrest po, para lang huyaan, no, sa isasampang kaso na mayroon kayong criminal liability. Sa utang po, ang may criminal liability is yung estafa, pagka mayroong panlulokot panlilinlang, at saka po yung BP22 o yung pagpapatalbog ng cheque. Na alam mo naman pala, yung inisyo mong cheque tatalbog. Ayan, yun po yung mga kaso na may criminal liability na may kinalaman po sa utang. Pero pag sinabi nila small claims, meron kayong warrant, kalokohan mo yun. Civil case po yun. Hindi ko kayo i-issue ng warrant doon. Okay po, sana lang po medyo naliwanagan tayo ng konti ron. So, meron tayong search warrant, meron tayong warrant of arrest. Eto, yung sinasabi ho nila. puro kalokohan tong mga to eh, no? Yung pong bench warrant. Okay, ang bench warrant po, tama kayo. Okay? Ang bench warrant po kasi ini-issue yan, no, dun sa mga mga may existing na hong kaso. Okay? For example po, sinampahan kayo ng kasong estafa nga, okay? Ngayon, kumbaga, nilabag kayo or meron kayong hindi tinupad sa kuwari, hindi kayo umattend. Yan, i-issuean ho kayo ng bench warrant. Kaya tinawag na bench warrant yan, sa bench ni judge niya ginawa yung warrant na yun. Kaya ho siya bench warrant. Ngayon, ganun din ho, alagad din ho ng batas natin ang magpapatupad niyan. Hindi ho basta-bastang tao lang. Tsaka hindi rin ho sasabihin sa inyo na, oy, may bench warrant ka. No? Huhulihin ka namin. Hindi kaya tatawag yan. Kagaya niya, tamawag ho yung pulis, may bench warrant daw kayo. Kausapin daw si attorney. Hindi ho ganun. Okay, kahit saan ho kayo nakatayo, tadamputin kayo niyan. Sa bahay po ninyo, pupuntahan kayo dyan. Talaga hindi nyo malalaan kasi nga, yan eh. May proseso yan, hindi basta-basta yan. Okay, ito kasing mga bugo katabusadong online lending apps, wala hong alam sa batas. Kaya ho ganyan yung mga yan. Oh. Ano hong magagawa ng attorney kung may bench warrant na? Di po ba? Tsaka, ito lang po tatlo yan Search warrant, warrant of arrest, tsaka bench warrant. Doon mo yung sinasabi sa panakot na bench warrant. No? Wag ho kayong maniniwala kung wala pa naman kayong kumbaga wala pa naman binibistay na kaso sa inyo. Oh, paano kayo yun ho ang definition ng bench warrant eh, kung may existing po eh. Tsaka may sabina na kayo eh. Di ba? Kuwari, sinampahan kayo ng kasong estafa. O may sabina yun, di ba? Mayroong kang kaso eh. O. Ngayon, kung yung sabina na yun, hindi mo sinunod, lalabasan ka ngayon ng bench warrant yan. Totoo yun. Hindi mo sinipot eh. Kasi nilabag mo kagad yung kautusan ng korte. Oh. So i-issue ka ngayon ng bench warrant. Pag in-issue ka ng bench warrant, kahit saan dadamputin kanyang mga yan. At ang dadamput ho sa inyo is alagad po ng batas natin, hindi ola. O hindi ho yung nagsampa sa inyo ng kaso. At saka hindi ho ina-announce yan. Oh. Nakita nyo? Halatang walang alam sa batas yung mga bugok na yan. Okay, kaya ho natin diniscuss yan dito ngayon. Kasi, para once and for all po, maintindihan po natin na hindi ho natin dapat katakutan yung sasabihin lang may warrant ganito. Kasi may proseso po yan. Okay, hindi ho basta-basta yan. Ang warrant po, inilalabas yan, no?
Ulitin po natin, kung may hahanapin, search warrant. Okay? Ngayon, kung may huhulihin, warrant of arrest. Ngayon, yung bench warrant naman po, kung may existing kayong kaso at may subpoena na, ayan, tapos nilabag nyo yun, may bench warrant po. Kasi kailangan po natin malaman yun para at least ma-assess natin, pag may pinadala sa ating mensahe na, warrant of arrest, utang, wala naman akong nilalabag na di ba? So, maano kagad yung nyo, isipan nyo na, bakit ako matatakot? Kasi wala namang ganun. Di ba? Yeah, bench warrant? May sinampa na bang kaso sa akin? Nakatanggap na ba ako ng subpoena? Wala naman ako existing na kaso Di ba? So, ma-assess nyo kagad. Hindi kayo ninervyusin. Pero uulitin ko po, hindi po ako abogado. Pag naka-receive po tayo ng ganito, mas mainam po, magtanong po tayo dun sa mga profesional, sa mga abogado. Kung meron na po kayong extra pera, dun ho kayo sa mga pribadong abogado. Kung wala naman po, meron pumpaw. Okay? Meron tayong mga notary republic dyan. Or kung yung pinapasukan nyo po, may abogado, magtanong ho kayo, baka sakaling sagutin ho yung inyong katanungan. Okay? Kasi importante po dito na meron tayong at least kahit papanong alam sa batas. Hindi ko naman sinabing kabisaduhin nyo lahat yung batas na yan. Yun lang po, may idea tayo. Okay? Yung una sinabi ko sa inyo, di ba? Kumonsulta sa mga profesional, sa mga abogado. Pwede rin naman tayo magtanong kay Google, pero mas importante talaga, dumulog tayo sa mga sa mga profesional. Di po ba? Si Google nandyan. Sasagutin naman kayo nun Di po ba? Lagay nyo sa sa search, for example, paano nagkakaroon ng bench warrant? Diba? Anong dahilan kung bakit nagkaka-bench warrant? Sasagutin naman, at least magkakaroon kayo ng idea. So ngayon, pagka nabasa nyo siya at sinabi na mayroon ka existing na kaso, dapat may pinadalang sabihin, at least makakampante ka. Diba? Hindi yung matatakot ka na matatakot. Kasi importante dito, malinaw ang pag-iisip natin. Doon po sa nagpadala ng katanungan, wala kong ibang sasabihin sa inyo, kundi pag-ipunan po ninyo yan at saka nyo bayaran. Okay? Tapos yung pinagbayaran nyo po, itabi nyo. Ngayon, kung yung nahiram po ninyo is 10,000 pababa, sundin nyo na lamang po yung memorandum po ng ceiling on interest rate. Okay? Yun lamang po ang sasabihin ko sa inyo paulit-ulit. Pero ako po ay magbibigay sa inyo ng pagpapatunay na itong mga bugok at abusadong online lending apps na to puro pananakot lamang. Kasi hindi naman tutungtong ng korte ang mga bugok na yan dahil sila ang unang tatamaan. Mababaliktad po yan. Napakarami pong batas ang sinaway niyang mga yan. Kaya hindi nila magagawa yan. Yung pinananakot na pulis, baka sila pa hulihin. Yung pinananakot nila na abogado, baka sila pa po ang kasuhan dahil sa kawalang-yaang ginagawa nila. Kaya importante po tataga natin ang ating kalooban. Kasi yan lamang po ang panlaban natin yan sa mga yan. Tsaka armasan po natin sarili natin. Ibig sabihin po armasan, pag-aralan po natin. Nang hindi tayo kakaba-kaba, hindi tayo yung aligaga na kumbaga, nagkakaroon tayo ng stress Nagkakaroon tayo ng anxiety tsaka depression, which is yan yung gustong mangyari itong mga bugok at abusadong online lending apps na to. I hope nasagot ko po itong katanungan na to. Sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-support at panonood sa akin mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.